At nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang umaga po. Good morning, Sir Ray. Good morning sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang umaga. Good morning, Yusek Castro. At thank you for indulging us sa ating programa today. Well, unang-una, diretso na po ako sa aking mga katanungan. Ano po, Yusek Claire? Ano po ba ang unang-unang pananaw ng Malacanang dito sa nangyayari ngayon sa Senado? Ngayon po parang lumalabas ang taong bayan medyo nalilito. May dalawang Senate President ba sa kasulukuyan? Ano po ba ang pananaw ng Malacanang dito, Yusek Claire? Nagsalita na po ang palasyo, nagsalita na rin po tayo. Ito po ay naaayon sa aming pagkilala sa bagong liderato kay acting Senate President Sherwin Gatchalian. Siya po ang kinikilala nating bagong liderato ng Senado. So anything that is conducted sa Senate plenary tulad nung nangyari kahapon, these are considered ng Malacanang na null and void. Ganun po ba yun, Yusek Claire? Again, sa nila po Ano po ulit sa Opo. Ray, Ibig sabihin since na ang kinikilala po ngayon ng Malacanang itong kung tawagin ngayon is SB12 no sa pangunguna ni Senate Pro Tempore at acting Senate President acting Senate President Win Gatchalian, ito ang kinikilala ngayon ng Malacanang. So anything na gawin nitong Cayetano Black is considered by Malacanang as null and void sa Senado. Yes, at yan din naman din po ang gagawin po ng bagong liderato. Hindi po nila kikilalanin kung anong transaksyon na ginagawa ng kabilang ng minority, anong kabilang faction, dahil ang kinikilala nga po natin ay ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. Okay. May mga paratang po kasi Yusek Claire no, itong Cayetano Black na nag-i-intrude ang Malacanang sa independence ng Senado. Any reaction on that, Yusek Claire? Hindi po pwedeng mag-intrude ang Pangulo, ang ehekutibo sa ginagawa po ng Senado. May kanya-kanya po silang pag-iisip, may kanya-kanya po silang pagpapasya. At nagaganap po sa Senado, kagagawan din po nila. Kung nagkaroon ng putukan diyan sa Senado, kagagawan po nila. Kung napatakas nila o naipalabas sila si Senator Bato de la Rosa, kagagawan po nila. So, kung ano man po nangyayari na kaguluhan sa Senado, kagagawan po nila yan. Wala pong kinalaman ng Pangulo sa mga nangyayari sa Senado. At yung mga tao, yung ibang mga senador na gustong magtrabaho, pero napigilan dahil parang hinostage ang Senado nung nag-boycott ang grupo ni Senator Alan Cayetano, kagagawan din po nila yan. So lahat po na nangyayari dyan ay wala pong kinalaman ng Pangulo. Kung nagkaroon po at pumunta sa session si Senator Chis Escudero, kagustuhan niya po yun. Now, Yusek Claire, hindi namin makita ngayon kung saan nanggagaling itong mga naging pahayag ni Senator Cayetano kahapon nung nagsagawa sila ng sarili nilang session sa plenaryo sa Senado. Kung saan sinasabi na madalas daw nagbi-meeting itong SB12 o itong mga senador na kabilang kay acting Senate President ngayon na si Senator Win Gatchalian sa Malacanang. Kaya't alam na alam daw po ng Malacanang ang mga kilos nito at may kumpas dito. So, saan nanggagaling ito kung talaga namang walang kinalaman ng Malacanang sa kanila? Marami naman po kasing kinukuwento si Senator Alan Cayetano. At yun ang gusto niya maging naratibo para papangitin, intrigahin ang ehekutibo para iangat naman ang kanyang sarili. So, siguro doon lang po nanggagaling yun. And meron po bang time na sa inyo siguro pakikipag-usap kay Pangulong Marcos Jr. na nagpahiwatig siya na gusto niyang mag-intervene? Did the President even think of intervening sa nangyayari ngayon sa Senado?
Sa ngayon, Sir Ray, wala tayong nadidinig. Ang gusto lamang po ng pangulo at nadinig po natin mismo sa kanyang bibig na, "Let's get back to work. Go back to work." Mhm, So, mhm, kailangan po kasi talaga magtrabaho. Kasi hindi po naaapektuhan 'to yung mga senador lang, mhm, buong bansa po naapektuhan nito. Ekonomiya po ang nakataya dito. mhm, Lahat ng ingay na nangyayari diyan nakakaapekto po 'yan sa ekonomiya. So, sana hindi naman sila maging mangmang mhm, sa gano'ng klase ng larangan. Alam naman po nila yung pag-iingay na 'yan, eh, makakaapekto sa ekonomiya. At kapag nakaapekto 'yan sa ekonomiya, malamang itong mga obstructionist, ipapahid na naman 'yan sa pangulo. Samantalang sila mismo ang hindi nagtatrabaho, sila yung nagbo-boycott, sila yung maingay, ang pangulo focus lang po sa pagtatrabaho. Pero sa kanya pa rin 'yan ituturo ng mga obstructionist. 'yan. Tama, tulad po na nabanggit niyo ano po, kasi kahapon nagsagawa nga po itong sila Senator Cayetano kasama si Senator, Rodante Marcoleta ng sarili nilang Blue Ribbon Committee, which sabi nga po ng, ni, Acting, Senate President, Gatchalian is invalid. Pero do sa mga naging pahayag nila, pilit nilang nililink si Pangulong Marcos Jr. dito sa maleta o sa pagbibigay ng pera may kinalaman sa mga flood control anomalies. At ano po ang ano dito, reaksyon ng Pangulo? Unang-una po, wala naman pong katotohanan 'yan. Tignan niyo na lamang po yung kuwento nitong, 18 ex-Marines. Walang walang pinagbabasihan, puro salita. Ah, Sir Ray, ganito 'yan, eh, kapag po kayo ay gumagawa lang ng kuwento Mhm, at wala talagang nangyari, magkakabutas-butas talaga yung kuwento niyo mhm, at ifi-fill you will just fill the gaps mhm, do'n sa kuwento na ginagawa niyo para ma-justify ninyo yung kuwento niyo kasi maraming tumutuligsa. So, sa bawat tuligsa sa kuwento po ninyo, pipilitin niyo 'tong punan hanggang sa magkawindang-windang ang inyong kuwento at hindi hmm. niyo na ma-ju-justify yung sinasabi ninyo. Katulad nung saan ba pumunta? Sabi Mhm. niya malapit sa lake. Tapos tinanong ng senator, "Ay, may lake ba 'yan, sea or what?" 'Di ba? Basta may tubig. Sir Ray, Okey. miyembro ka ng Marines, hindi ka bobo. Dapat alam mo yung paligid mo, 'di ba? Dapat Yung may mga ano, ganyang klase, 'di ba, may situational awareness ka lagi, yun ang sabi nga, yes, oo. Marine ka, eh, miyembro ka ng Marine Corps. Tapos ganyan kababaw ang intellect mo, yung capacity ng brains mo, Mhm, hindi puwedeng gano'n kababaw. mhm, So, ibig sabihin niyan, kuwento lang 'yan sa kanya. Pinipilit na, "Ito dapat, ganito dapat, ta's hindi 'yan pumapasok sa isip niya kung ano lang yung sinabihin sa kanya kasi wala siyang hindi niya yun navi-visualize kasi wala siya dun. mhm, mhm. So this means na parang, may basehan yung ibang mga tumitingin dito lalo na dito sa mga pahayag ng 18 Marines na ito mula dun sa pagtingin at pag-assess ng ilang mga abogado, ng ilang mga scholars natin sa law na sinasabing Hmm. this is more of a scripted, show kahapon, Yuse Claire. Ang tingin kasi natin na Sir Ray, pinipilit yung kuwento ng maleta Mhm, na pini-pick up naman ng mga trolls nila. yun, mhm, mhm, Oo, sa pinipilit yung kuwento para masira yung kanilang mga siguro kalaban sa politika, kasi meron silang inaangat na isang politiko mhm, na pilit nilang pinagtatakpan yung issue ng korapsyon at mhm, gusto nilang harangin sa ating paningin ang impeachment trial. mhm, mhm, Para kumbaga maging leverage 'to, unahin nilang sirain yung nagpu-push ng impeachment trial. 'Di ba marami pong mga miyembro ng House of Representatives ang mhm, tinuro nila. Tapos meron din silang tinurong mga senador na mhm, dati ay nandoon sa original affidavit. Tapos yung pangalawang affidavit tinanggal na nila kasi kaalyado na nila. mhm. So gano'n yung nangyayari, pinipilit nila Sir Ray, para makapanira. Mhm. Para purposely for me, destabilization 'to.
Alright. Yun yung pinaka-purpose. And speaking of Bakit? that, Yusek Opo. Claire, Mm, nakikita ninyo yung anggulo na destabilization sa ginagawa nitong ilang mga senador na ito. So, uh, what is the option of Malacanang, of the executive branch, para tugunan itong mga ganitong klase ng disinformation, fake news at destabilization tulad po na nabanggit mm. ninyo? Yes, Sir Ray, tignan niyo, dapat maimbestigahan talaga 'to. Sino ba yung nasa likod ng mga fake news na ito or gawa-gawa na kwento? Mhm, Iniimbestigahan po ng NBI. According to NBI Director Attorney Matibag, merong isang witness, meron na pong affidavit, shinare niya na po sa media, na nagsasabi na binayaran or nag-offer, actually hindi pa nababayaran na, Sir Ray, mhm, nag-offer ng 5 million pesos kada kada, kada ulo. witness, Mhm, kada ex-marine, 'no, 5 million para sa ganitong klaseng, pagsasalita. Ang sabi 350,000 pa lang ang nabibigay. So malayo-layo sa 5 million, pero kung ikaw ay kahos ay kapos sa kapos. buhay, kapos sa buhay, ga-grab mo yun kahit anong pagawa sa'yo. Mhm, At binanggit naman ito ng kanilang abogado, mhm, na wala talagang pera ang mga ito, itong 18 ex-soldier na 'to or 18 ex-marines na 'to. At sila ang nagpo-provide ng tulong, pati sa pamilya. mhm, Kung ikaw ay walang trabaho at walang kakapitan, iga-grab mo 'to mhm. para lang mabuhay. So nandun yung opportunity, 'di ba, yung walang trabaho, sila ang nag-aayuda ngayon, tapos ito ngayon ang ginagawang kwento. So dapat talagang maimbestigahan po ito. Mhm, alright. Now ito pa isa, Yusek Claire, and I think this is close to your heart or at least, this will ika nga raise your eyebrow dito sa naging, pahayag ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa mga miyembro ng media. I know you're close to Hmm, the 4th Estate ano, sa media, na sinasabi niya bayaran ang karamihan sa media. Eh, parang nabanggit hmm, pa nga niya, yung mga nagko-cover nun sa, INC rally nila plus mm, yung nangyayari ngayon sa Senado. Ano po ang, ika nga may basehan ba ito? Matagal na rin po kayo sa media, I know malawak na rin po ang experience niyo dito. Anong reaksyon niyo dito? mm, Unang-una before being a lawyer, being a media personality yourself? mm. Sir Ray, kasi ganito, napanood ko po yung portion na yun. Mhm, At nung tinanong siya ng media, si Senator Marcoleta, kung ano ang basehan. mhm, Kasi medyo nasaktan yung mga taga-media na nandodoon, mhm, present, during mhm. the, doon sa kanilang, di umano, hindi sa akin galing ito, Kuya Ray, Oo, Sir Ray, okey. bogus hearing, hindi sa akin galing, dini-describe nila na bogus hearing. Nandodo'n yung mga taga-media, mga media, miyembro ng Mhm, media. mhm. Tinanong si Senator Marcoleta, "Ano po ba yung basehan niyo? Y Anong ebidensya?" Actually, they asked for the evidence, yes. hindi lang basehan. Mhm, Ano po ang ebidensya ninyo na karamihan sa media ay bayaran? mhm. So, parang nagdalawang isip si Senator Marcoleta, sinabi ko ba yun? Parang Okey. gusto niyang bawiin yung sinabi niya. Mhm. Ano ba yung word na sinabi ko? Gusto kong iparinig yun sa'kin kasi hindi naman yata yan yung sinabi ko. Tapos bumulong, kaya sabi ko, napanood ko, bumulong si Senator Alan Cayetano, "Parang ganun po yung sinabi niyo." Okey. Okey? So, hindi na ma-deny ni Mhm. Senator Marcoleta, 'di ba? Parang ano lang 'to, yung sa ano 'to, yung sa West Philippine Sea. Yeah. Parang gano'n din 'yan, 'di Meron din ba? niya, oo, Parang oo, laban oo. bawi, oo. Well, anyway, ang sinabi niya lang kasi wala siyang pinakitang ebidensya, wala Mhm, rin siyang binanggit na ebidensya. So, in other words, Sir Ray, walang basehan, wala siyang pinanghuhugutan. mhm. Ayon lang sa kanya, masama lang 'yang loob niya dahil at the time na siya'y nagsalita, 40 o 45 minutes siya nagsalita sa INC prayer Yes, rally, yes, mhm. hindi man lang daw nabanggit yung pangalan niya. So, Wow, in oo. Hmm, other words, yung sama ng loob niya na hindi nabanggit yung pangalan niya, yun na yung naging basehan niya para sabihin na yung karamihan sa mga media ay bayaran, which is kind of unfair mhm, sa mhm, mga taga-media kasi
kahit sabihin mong hindi ko naman nilahat 'no, it's still panglalahat, bakit karamihan, eh. Mhm, mhm. Sweeping statement 'yun, eh. Mhm, mhm. Sweeping accusation 'yun. So, kahit sabihin natin Kuya Ray, na 10 tayong taga-media dito at, halimbawa iniisip mo lang na 6 karamihan, so Mhm. majority 'yun, 6. Halimbawang tayong hindi, sakop tayo nun. Yes, yes. Kasi hindi ka nagpangalan, sana pinangalanan mo na. Mhm, Eh, mhm. since hindi ka nagpangalan at sinabi mo lang karamihan, kumbaga the whole group the whole media pasok dun. Mhm, mhm. 'Di ba, Totoo, puwedeng totoo. pagbintangan sino man kasi hindi ka nagpangalan, eh. Totoo. At, yun nga po kaya't, kaliwa't kanang batikos ang inabot ni Senator Rodante Marcoleta nitong mga nakalipas na araw, lalo na kahapon mula sa National Union of Journalists of the Philippines, Hmm, National Press Club, maging sa PT hmm, Poms, marami, marami po. Pati mga opo, individual lesser known opo, organizations ng media talagang bumabanat sa kanya kahapon. Pero kumbaga, nag-apologize ba? Eh, hindi naman yata. opo, humingi naman po siya sa dulo ng, pagpaumanhin kasi, ano lang meron siyang parang tampon, meron siyang hinanakit, Mhm, 'yan. okey. Pero Sir Ray, ang hinanakit hindi 'yan ebidensya, Okey. hindi siya ebidensya, Mhm, to substantiate your claim, mhm, 'di ba? mhm. Okey, eh, kung para puwedeng gamiting ebidensyang hinanakit 'yan, daming kaso ngayon ano po, sa Tambak na yung kaso, and opo. anyway. So, pero, yung sa clear itong, mga nangyayari ngayon sa Senado, tulad na nabanggit niyo rin kanina na makakaapekto 'to sa ating ekonomiya, sa kabuhayan, eh, naisip ko po yung mga priority bills ng Pangulo, na Mhm. kinakailangang maipasa. So, ano po ang mga paraan na nakikita ng executive branch para ika nga maisulong itong mga priority bills na 'to sa kabila ng nangyayari ngayon sa Senado? Sir Ray, mismong si Senator, Sherwin Gatchalian ang nagbanggit na hihiling sila ng special Special session session. mula sa Hmm, Pangulo. mhm, So, open po ang Pangulo at, sabihin lang nila, magbigay lang sila ng request kasi ang gusto po talaga ng Pangulo, Sir Ray, maumpisahan or matapos o magkaroon po, maipasa yung political dynasty. mhm, mhm, Isinusulong niya po talaga 'to, priority bill niya po ito. So, isa 'to sa mga gusto niyang, matapos, 'no, sana ba bago matapos yung June, eh. mhm, So, I mhm. think, makakasama yan if ever magkakaroon ng special session. Oo, dahil alam naman natin ano po, Yusek Claire, malapit na ang SONA ng Pangulo. So, Mm, everybody is looking forward to that kung ano yung ire-report ni Pangulong Marcos Jr. sa bayan SONA. opo. Sa huli pong pagmi-meeting, sa aking, pagkakatanda 21 priority bills ang gusto sanang matapos ng Pangulo bago matapos ang June. Mhm, Pero mhm, hindi po namin alam kung ano pa yung estado so far. okey. Hmm, Now, siyempre ito pong lahat na nangyayari ngayon sa Senado is, always pointing sa impeachment trial tulad na nabanggit na rin niyo po kanina. But, are we confident enough at least sa executive branch na itong impeachment trial will go on without any sabihin na nating major challenges, lalo't hating-hati ang Senado ngayon, dun sa kanilang bilang. Although meron ng sinasabi po nila Acting, Senate President Cayetano na they bakit ba? Acting Senate President, Gatchalian na they have the numbers over the new minority ngayon na pinangungunahan ni Senator Cayetano. Are we confident enough that, we can proceed with the impeachment trial? Sir Ray, kasi ganito, hindi po panghihimasukan ng pangulo ang impeachment trial. Mhm, Pero, ah, ang gusto lamang ng pangulo ay masunod ang batas, due process, kasi mandato po 'to ng Senado. mhm, So, nasa kamay po nila 'yan. Nasa kamay po nila ang gagawing proseso. Pero pangkalahatang sinasabi ng pangulo, managot ang dapat na managot. So, hindi exception ang impeachment trial. So, kung may dapat na managot, ay dapat na managot.
Kung may dapat tayong pakinggan, dapat nating pakinggan ang lahat ng mga sasabihin dito. Hindi para sa pangulo, hindi para sa ehekutibo, hindi para sa mga senador, kung hindi para sa taong bayan po ito. Mhm, Kinakailangan natin madinig ang mga sagot, sa mga akusasyon ng paglulusay di umano, ang pagbabanta sa buhay ng pangulo, ni First Lady at ni, dating Speaker, Romualdez, at pati na yung di umanong unexplained wealth. mhm, Ito ay may kinalaman sa pondo ng bayan. So, karapatan po natin na madinig kung anong mga ebidensya dito at kung ano ang mga depensa nitong si VP Sara para dito sa mga akusasyong nabanggit natin. mhm. And of course siguro my last ano na lang po question na Yusek, Claire, ang taong bayan po, parang ano na, anong tawag dito, umay na umay. Although nakatutok sa nangyayari ngayon sa Senado dahil tinawag nga Senateplex na ito 'no, Yusek Claire. Hmm, Pero nakakaumay, marami akong nakakausap ng mga kababayan natin, especially yung mga totoo, ordinaryong kababayan natin. totoo po Nauumay din 'yan. sila kasi paulit-ulit na lang na nangyayari, palit dito, batuhan ng ganito, nakakaumay, parang nawawalan sila ng paniniwala na magkakaroon pa ng direksyon ng Senado. And of course, the bottom line is 'pag nawalan ng direksyon ng Senado, na magulo sa Senado, makakaapekto sa legislature, sa mga napakahalagang mga batas na dapat ipasa. And of course, sa reputation ng Tama, Pilipinas sa international community, ano po. So, tama. kung Tama kayo Sir Ray. opo, kung kakausapin niyo po ang taong bayan ngayon, ano ang mensahe niyo sa kanila? Lalong-lalo na do'n sa mga umay na, ika nga pagod na, wala na silang choice, kundi manood na lang, kasi 'yun ang nagba-viral, eh, wala na silang choice, Mm. 'di ba? Ano ang maaaring mensahe natin sa taong bayan, sa Ito lang po, mhm, sige po. sa taong bayan. Lagi po tayong maging mapanuri yung napapanood niyo, lalo na kung nasimulan niyo po yung mga videos na puro negatibo at fake news. Kapag yan ang nasimulan niyo, yung algorithm niyo, yan at yan ang Hmm, makikita nito. So, iwasan niyo po, pumunta po kayo sa good news. Nandiyan po ay yung RTBM, nandiyan po yung Radyo Pilipinas, nandiyan din po yung mga state-owned, media networks natin, kung saan nakikita po yung mga ayuda ng Pangulo, ng mga LGUs, ng ehekutibo, ng mga agencies sa taong bayan. Okay? Kung mhm, hindi naman kayo masyadong concern sa politika, lalong-lalo na doon sa mga gahaman sa kapangyarihan, 'di ba? Huwag niyo na silang masyadong panoorin, just keep updated. Pero tumutok na lang po kayo kung ano po ang ginagawa ng gobyerno at doon niyo po makikita, ay, meron palang zero balance billing do'n sa ospital na 'yon. Mapapakinabangan 'to. Sir Ray, actually sa YouTube channel ko ang dami pong mhm, nagsasabi na sila mismo nakaranas na walang bayaran sa mhm, lung center. mhm, 'Di mhm, ba? So, kung papaano kayo magkakaroon ng bahay, kung papaano kayo mabebenepisyohan ng pabahay ng pangulo at ng DSUD, tingnan niyo po, do'n na lang tayo sa good news. Mas, mas gagaan pa yung damdamin niyo, kasi doon po kapag sa state-owned media networks kayo at sa mga lihitimo po na mga media, mainstream media, do'n niyo po makikita yung programa ng gobyerno. Kung yan po yung hinahanap niyo, scholarship, murang pabahay, libreng, gamot, libreng medical services, ano kayo, pumunta po kayo doon sa mga lehitimong media, para makita niyo po kung ano pa yung magandang maidudulot ng, pakikinig sa good news. mhm, mhm, mhm. Well, uh, we will take, note of that, Yusek Claire. Kasi mamaya, later on, tulad ng nabanggit nyo, makakausap namin dito sa ating programa after our interview with you, si Secretary Roque ng DTI. May Yan kinalaman po, dito sa ano, sa DEFA, dito sa Digital Economic Framework mm, Agreement na reach dito sa ASEAN, plus yung mm, pabahay nga po tulad na nabanggit nyo, yung pag-increase ng loan ceiling ng Pag-ibig from 6 million to 10 million para sa ating yan mga po, kababayan para NGO po. hmm, Mm. maka-enjoy At sila saka ng Sir Ray, mhm, tanong niyo si Secretary Cristina Roque.
Good news naman sa mga mag-aaral, Okay. yung tungkol sa presyo ng school supplies, 'yan. May good Yan. news din po siya diyan. Dapat pala ano, puwede ba namin kayo imbitahan na magprograma na lang dito sa amin sa Radyo Radyo Pilipinas para meron tayong mula dito sa Malacanang. Anyway, thank you very much po, Thank you po. Yusek Claire. Thank you so much for putting a wider objective perspective dito po sa usaping ito na nararanasan ngayon ng ating mga taong bayan and giving us an alternative direction kung paano tignan ng ating mga mahal na kababayan itong mga nangyayari ngayon sa politika maging sa ekonomiya natin. Maraming salamat po, Yusek Claire. Maraming salamat din po Sir Ray at sa ating mga kababayan. Good morning. Good morning. Ang ating pong Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Officer. Ayan.